Ayan po at kumusta na po kayo at na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng mga sakit or anumang mga problema sa buhay. Sana manawari ang dumating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan at sa totoo lang po may nagmunti ka na pong nanalo doon sa 100,000 na price natin doon sa hula-hula kung magkano yung pinahulaan kong relo. Dalawa po sila nagmunti ka ng nasa pool. Pero yun naman po, baka akala ninyo ay yung eksakto, hindi po. Hindi ko na po sinali dyan yung mga butal-butal pa. Ayan. Basta kung yung butal, tanggal na po yan. Yung eksakto na lang na kung halimbawa 1,000 halimbawa na lang natin ang presyo halimbawa is 1,500 halimbawa yun pong na yun butal na po yun na 500 hindi ko na po sinasama yun. Halimbawa kung 1,000 lang yun po. Pero dalawa po yung nagmunti ka na sana na nanalo Mamaya po huwag kayong alis dahil hindi naman po relo. Hindi na po relo ang pahuhulaan ko mamaya. Abangan nyo po at mayroon akong papahulaan kung magkano naman yung mamaya po. Kasi di ko po alam, napakalungkot na balita ito. Pero sandali lang at i-condition lang po natin muna yung ating sarili kasi napakalungkot pong balita ito at sandali lang po ito muna, i-condition muna natin ang ating mga sarili. Ayan po at nailibing na po si Enrile at yan po yung kinanta nila na Bisa Mi Mucho ay talagang mutsong-mutso. Nailibing na lang po siya na walang nababawi ang gobyerno sa mga kinulimbat nito. Anyway, at ito po yung napakalungkot pong balita. At ayon po dito sa basahin ko na lang po yung post ni Manong Jason Sana po. At ayan. Kilala niyo naman po siguro si Manong Jason Sa, At ito po yung kanyang post sa kanyang FB. Actually po kanina 53 minutes ago. Yung ating in-screenshot ko po ito agad. Ito po Yan. Ayan Picture po yan ni President Duterte. Yan po yung message ni post ni Jason Sa. Yan po yung picture ni President Duterte. Ano po? Dahil alam ko po hindi nyo mababasa sa dito dahil pinapakita ko lang po itong screen. Babasahin ko lang po. Yan po Jason Sa po yan yan Jason Sa Okay, basahin ko lang po. Okay. Natagpo ang walang malay si President Duterte sa loob ng kanyang detention room or detention cell sa ICC, detention facilities, Dahig, the Netherlands, kanina lamang. Yan po, ito ay 53 minutes ago na nakapost ito. Natagpo ang wala daw pong malay itong si President Duterte. So, actually pangalawa na po ito. Una po yun nung noon pong nadulas daw yata ito na nabagok daw yung ulo. Ito po pangalawa ito na natagpuan daw pong walang malay. So nakakalungkot pong balita dahil talagang baka hindi po makasurvive ito doon at iuwi na lamang pong wala ng buhay itong ating President Duterte na nagbigay ng karangalan sa ating bansa na kung saan ay
talagang sumikat sa buong mundo at nirespeto ng buong mundo ang presidenteng ito. At hindi po ngayon, kagaya ngayon, na ang presidente ngayon ay sinabihan po ni Donald Trump na idiot itong presidente natin ngayon at oto-oto. So ito pong si President Duterte, nirespeto po ng buong mundo itong si President Duterte. At alam naman po natin na matanda na po ito. So, hindi ko alam kung anong kinakatakutan itong mga bangag na ito na ayaw nilang pauwiin, na sana dito na lang po lagutan ng hininga, okay lang po sana. At huwag lang po doon sa ibang bansa. At kasi kung ganyan po ang mangyayari, gantihan na lang po ito. Wala pong katapusan wala pong katapusan itong galit ng tao. Sigurado na po yan. Hindi man ang kamag-anak ni President Duterte ang gagawa ng ganti. Sisiguraduhin ko po sa inyo, marami pong tao ang ipaghihiganti si President Duterte kung sakaling may masamang mangyayari sa kanya doon. Kaya wala na pong kanto, wala pong katapusan ang mga ang gantihan ito. At baka nga mauwi ito sa kaguluhan talaga. Anyway, ay wala naman po talagang wala naman po talagang utak na itong presidente nito dahil nga adik nga, bangag na sila magpapamilya, kaya wala po nag-a-advise sa kanya na pauwiin na lang yung matanda na 80 years old na at dito na lang siya abutan sana ng kanyang kamatayan kung sakasakali. At para maibsan man lang yung galit ng mga tao. Sisiguraduhin ko po gulo ito kung mangyaring may masamang mangyari sa kanya doon. At sabi ko nga po, hindi man ang pamilya ni President Duterte ang gaganti para sa kanya. Marami pong nagmamahal sa kanya na pwedeng gumanti para sa kanya. Yan po. Anyway, at sa kabilang banda naman po ay yun nga, natagpo ang walang malay si President Duterte. Ito naman pong si Dilaylay ay pangsamantalang nawala naman po ng malay. Bakit po nawala ng malay kaya? Ayon po dito sa ating informasyon, ay dinapaan daw po siya ng kanyang gardinero. Dinapaan. Kauungol, anong mamalay-malayan itong gardiner, aba ay hindi na raw po pala humihinga itong si Dilaylay sa sobrang na-excite yata dahil siyempre yung kakalikutan ba naman yung puwit ay nawala ng malay, sobrang hindi natin maintindihan kung nasarapan ba o ano, kaya po pangsamantala pong namatay siya at nawala din po na kung si Pangulong Duterte ay natagpo ang walang malay doon sa kanyang detention cell sa Dahig, ay itong si Dilaylay ay natagpo ang walang malay din dahil sa pinatungan siya ng kanyang hardinero. At nung umaga daw po pala yan, ay yung kanyang bodyguard ang pumatong. Nung tanghali, yung kanya namang driver. At yung nung hapon nga, yung kanyang hardinero. Kaya yun, nawala ng malay sa sobrang excited yata. Na-excite masyado itong si Dilaylay sa sobrang siguro nasarapan o ano, hindi mo maintindihan, hindi ko alam. Yan lang naman po yung ating nakuhang informasyon dito kay Dilaylay. So, talagang mga immoral to, mga matatanda na ito. Tingnan mo si Clarita. Yang Clarita na mukhang daga. Hindi lang mukhang daga, mukhang unggoy pa yan yung matandang yan. At tingnan mo, ipinag-shopping sa Thailand yung kanyang buwilit. Ulitin ko lang ulit, paulit-ulit siguro yung naririnig sa akin to, yung dating gobernador ng Cebu. 3 ang buwilit. Binilhan ng bahay, binilhan ng motorsiklo, lahat binilhan ng kotse. Tapos ngayon, ang dami-dami palang kulimbat sa Cebu ang gagang yan. Yung mukhang wakwak na gobernador na yan. Sa bisyon itong mga matatanda na ito, ay talagang
Nagnanakaw talaga ito para masuportahan yung vision nitong mga animal na ito. O, tingnan niyo yung kuwan. Itong si Butod. Aba, tinira din pala yun ni Kwan. Tinira din pala ni Kwan yan. Ni Treliling. Hindi pa siya nakontento doon sa nagbunga na nga yung pagkakatira sa kanya ni Bongdasa, nagbunga na yan na nga yung si Sandra na mismo ang bunga nung kanyang pagiging immoral na mismo sa puno ng mangga nagtitirahan. Ayan, hanggang ngayon pala agawain niya. Kaya naman pala siya ang nagmamanipula ngayon kung paano makapangulimbat itong bangag ng asawa. Anyway, hindi ko alam ngayon kung ano na ang nangyayari. Pagkatapos tanggihan ni Ramon Ang yung offer na siya magiging caretaker muna sa pamahalaan na kung saan ay talagang pinapairal ang kabangagan nitong mga animal na itong mga bangag ng mga bubonto, ay nasa konstitusyon naman po na ang pwedeng humalili sa kanya dahil bangag na siya, inutil na siya, alupog na siya, ay itong si BP Sara ang dapat na maghalili sa kanya kasi yan ang ibinuto ng 32 milyon na Pilipino. Tapos ngayon, pinag-iisipan at ngayon na naman, ang pinapalabas, maaari daw itong si Soto ang maging caretaker. Tarantado talaga itong mga utak nitong mga animal na ito. Di ba? Wala na sa katinuan. Kaya nga po ito raw si Kwan, ito raw si Bangag. Minsan daw yan ay nanguhuli ng langaw. Ganyan na ganyan daw yan, uupo daw yan doon sa Kwan. Uupo daw yan doon sa garden nila. Tapos ang gagawin daw niya, maglalabas daw siya ng bagoong. Bagoong. Ilalatag daw diyan yung bagoong, di maglalapitan yung mga langaw. Hinuhuli daw po niyang isa-isa. Kinakain. Nasa matino pa ba yan? Wala na sa katinuan. Anyway, kan lang po ito, maiksi lang po itong vlog natin na ito. Dahil ibinalita ko lang po yung nangyari kay President Duterte na natagpuan nga daw pong walang malay sa kanyang detention cell. Ngayon ay so sabi ko nga po ay may nagbuntikan na po, nagbuntikan na po nakasapol doon sa 100,000. Ito po mamaya-maya lang po ay ibibigay ko kung ano yung huhulaan ninyo sa halagang 200,000 naman. Ano ba yung gusto kong sabihin pa? Paano nalimutan ko naman? Yung ito. Dahil linggo naman po ngayon ay hindi ako magpakahaba ng kuwan at medyo kokontrolling ko lang yung sarili ko na huwag magalit. Dahil linggo naman ngayon, punta po kayo yan sa sulok ng inyong bahay or sa kwarto ng inyong bahay. Kung medyo marami po kayo membro sa bahay ninyo ay medyo umiskirda muna kayo, pumunta kayo doon sa halimbawa kung saan dyan. Basta tahimik lang po. Yung tahimik na walang pwedeng mag-istorbo sa inyong pagdarasal. Hindi po kasi kayo makapag-concentrate kung halimbawa may maingay, may kung ano-ano diyan. Basta pumunta po kayo doon sa lugar na walang istorbo, kumbaga. Doon po kayo magdasal, magdala po kayo ng isang basong tubig, punuin niyo po 'yon. Pagkatapos yung pong magdasal, inumin po ninyo yung tubig na 'yon. At so subukan niyo lang po ito ng araw-araw na gawin nyo sa loob ng 9 na araw. At pwedeng tanghali or pwedeng hating gabi nyo gawin. Subukan nyo lang po subukan nyo lang na gawin nyo na 9 na araw po na sunod-sunod. Either alas 12 ng tanghali or alas 12 ng hating gabi nyo gawin yon. Basta yung yung walang istorbo, yung ibig sabihin wala kayong nakikita or wala kayong naririnig na kahit ano. Sabi ko nga po basta po magkulong kayo sa inyong bahay sa Kung inaakala nyo naman na sa bahay ninyo ay tulog na yung mga kasamahan ninyo ng alas 12 ng hating gabi, ay di mas maganda basta walang ingay. Magdasal lang po kayo ng taimtim sa inyong puso.
At pakiramdaman nyo po yung nasa harapan nyo po yung baso. Habang nagdarasal po kayo, nasa harapan nyo yung baso. Punuin nyo po. Tapos, pang siyam na araw. Pero araw-araw po yan ha. Pagkatapos nyo magdasal, inumin nyo po yung isang basong tubig na yun na punong-puno. Pang siyam na araw, pansinin po ninyo yung inyong nilagay na tubig. Halimbawa ngayon, pang siyam na araw, punuin nyo po yung baso. At itodo nyo na po yung inyong pagdarasal na talagang yung bang tipong feeling ninyo habang nagdarasal kayo yung iyakap-yakap kayo ng ating Panginoon. Mararamdaman nyo yun eh. Basta taimtim ang inyong pagdarasal. O yun. Pagkatapos po ninyong magdasal at may napansin kayo sa baso na nabawasan yung tubig, inumin nyo po yung kalahati lang. At yung kalahati po, ilagay nyo sa isang lalagyanan. Tapos, unti-unti nyo rin pong inumin yun sa loob ng 7 araw. So, nagkakaintindihan tayo. Ganun lamang po, yun lang po ituturo ko. Hindi nyo po kailangan ang pumunta sa mga kung ano-anong relihiyon para ipagdasal kayo ng kung sino-sino. Lalo na kay si Abante na yun, na mukhang bayawak na yun. Hindi. Magkakasala lang kayo. Hindi nyo, sarili po ninyo ang dapat na humarap sa ating Panginoon. Dapat na makiusap sa ating Panginoon, sarili ninyo. Wala na pong iba. At hindi kailangan ipagdasal kayo ng pare na adik at mga manyak na pare at mga pastor na mukhang bayawak na mga kwan. Hindi na po kailangan sarili po ninyo. So, sana po nagkaintindihan tayo dyan. At, so, ito na po yung kwan, yung pahuhulaan ko. Para madali lang nyo pong, gusto ko pong may manalo talaga. At, siyempre, ay, siya nga pala yung kwan. Naka-ready na po rito. Nandito na po yung kwan, yung, baka isipin po ninyo, baka isipin po ninyo na wala na po yung mga pangalan dito ng yung mga nag-subscribe po doon dito sa Birana Live Studio TV at saka doon sa John Birana Vlogs na sinabi ko magpadala kayo ng katibayan na nakapag-subscribe kayo dito sa Birana Live Studio TV at saka sa John Birana Vlogs. Ipadala nyo po doon sa messenger ng Tareck Hassan Mirza. At ito po, nandito po yung mga pangalan pa rin ninyo eh. Hindi pa po nawawala. Hindi ko po tinatanggal ito. Kasi nga po, itutuloy pa rin po natin yung ating pagbubunot doon ng parapol. Tuloy pa rin po yun. Kaya lang talagang sobrang busy ko lang po ngayon. Baka isipin po kasi ninyo na wala na po. Ito, nandito pa rin po. Hindi ko po itinatapon ito. Nandito po yung mga pangalan ninyo. Yung mga nakapagpadala ng katibayan na nakapag-subscribe kayo dito sa dalawang channel na ito. Ang ginagamit ko po kasing pang parapol ay yung John Birana Vlogs. Kaya, at dito, kapag na-reach natin yung 150,000 subscriber dito sa Birana Live Studio TV, magbibigay po ako ng 1.5 million raffle. Pero doon nyo po abangan niya sa John Birana Vlogs, doon po natin gagawin at hindi po natin pwedeng gamitin itong Birana Live Studio TV dahil hindi ko po alam kung ang sinasabi po yata parang bawal yata yan. So kaya po gumawa ako ng isang account para exclusive lang po doon sa raffle gagawin natin. Nandito po, hindi po nawawala yung mga pangalan niyo nandito. Ito po yung mga nagpadala ng pangalan nila na isinend sa Tareck Hassan Mirza na katibayan na nakapag-subscribe kayo. Anyway, at yun, 130 plus na po tayo, 130,000 plus na subscriber dito sa Birana Live Studio TV. Once na na-reach natin na 150,000 subscriber ay igugo ko na po yung 1.5 billion. At tuloy-tuloy lang po yung pag-subscribe at kapag nadagdagan po yan na nagdagdagan,
tuloy-tuloy po yung ating pagbibigay ng raffle na pwede namang umingkres ng umingkres hanggang sa kasunod noon ay 2 million pesos na. At pangatlo po yun dyan ay yung kamuting dilaw na po ang magiging premyo ninyo na nagkakahalaga po ng 3.6 million yung isang kamuting dilaw. Yun po ang ibibigay ko ang premyo. At sige lang po, subscribe lang po kayo dito. Kahit na hindi pa po kayo makakapag padala ng katibayan doon na napag-subscribe kayo, sige lang po, tuloy lang po dahil pwede pong sa last minute pwede nyo ipadala yung inyong mga pangalan na pag-subscribe. At ano pa ba yung basta po sa mga susunod na araw ay itutuloy ko lang po yung pagbibigay ng 10,000 kung minsan 20,000 doon sa John Birana Vlogs at pang-antabay lang po yan. Pero sabi ko nga po, 150,000 subscriber dito sa Birana Live Studio TV, yun po yung 1.5 million na ibibigay na po nating raffle. Okay, dito na po sa ating papahulaan. Huwag na po muna itong relo ang papahulaan ko, no? Kasi masyadong, mas maganda yung mga mga mabababang mabababang presyo lang, no? Ganito, ako lang po kasi na vlogger, ako lang po, hindi ko kinoconsider kasi na ang sarili ko vlogger, hindi po kasi unang-una, hindi ko po pinagkakakitaan itong pagbablog ko. Katunayan, paulit-ulit ko po sinasabi, lahat ng mga kinikita ko rito sa YouTube channel ko, diretso po nakadeposito yan doon sa bank account na inopen ko para lang dito sa kita sa YouTube channel ko. At yan naman po ay ni centavos po doon ay hindi pa po ako nagwi-withdraw magmula nung umpisa na sumahod na itong channel ng Birana Live Studio TV. At yan po ang mapapatunayan ko naman po yan kung gustong i-challenge ako nung kaya lang may pustahan po tayo. Kung gusto niyo po akong i-challenge na katibayan na talagang walang withdraw ni centavos yung account ng Birana Live Studio TV, pwede niyo po akong i-challenge at pagbibigyan ko po kayo. At siyempre dito lahat ay may pustahan. At kagaya nga po nitong kung inyo po natatandaan, mayroong sinasabi ko, mayroon akong kilala dyan na congressman na nakakakilala talaga sa akin at alam yung kapasidad ko at siya ang nakikipag-negotiate ngayon sa akin na mayroon daw pong 3 siyang i-recommenda na pwede kong kupkupin dito sa akin at 3 congressman po ito kasama niya na nadamay lang daw po sa flood control na yan. Hindi ako naniniwala, sabi ko, hindi ako naniniwala. Once na once na napangalanan ka, sabi ko ganyan, once na mayroon kang insertion, once na mayroon kang project, nagnakaw ka, sabi ko ganyan. So ngayon, yan sa pakiusap mo na itago ko rito yung 3 kasama mong congressman at saka yung 10 na kakilala niya mga kontraktor. Sabi ko sa kanya, pwede kong itago dito. Dito naman po talaga, wala po kahit sino rito, walang pwedeng pumunta rito. Maniwala kayo sa akin. At nagamit na rin po ito dati. So sabi ko naman sa kanya, sabi ko, pwede ko silang itago dito, sabi ko ganyan, kaya lang, magbigay sila ng tigwa 100 million. Lahat ng ipapatago mo rito, magbigay sila sa akin ng tigwa 100 million. At yun naman, sabi kong ganyan, ay tatawagin ko lahat ng mga subscriber ko at papartihin ko yung pira na yun na ibibigay nila kung sakali. Kasi ang challenge ko lang naman dito, magbigay sila ng tigwa 100 million sila dahil alam ko naman talaga na nangulimbat sila, itatago ko sila rito. Pero kung hindi, wala.
Bakit ako magtatago ng taong kawatan? Itatago ko lang sila dahil magbabayad sila ng tigwa 100 million. Hindi mapupunta sa akin yan. Take note ha, hindi mapupunta sa akin. Antimano, ididiretso ko ito. Mag-a-announce ako rito na lahat ng mga subscriber ko, pumunta kayo sa isang lugar at doon kikitain ko, tatagpuin ko kayo at ibibigay ko sa inyo, parti-partihin ko yung mga pirang ibibigay nitong mga magnanakaw na ito. Kasi pakikinabangan na rin natin. Ay pagkatapos ng talagang halimbawa, nagbagay, di itago ko dito. Wala naman pwedeng makapunta rito kahit sino. Walang pwedeng makatunton dito. Wala, basta totally wala. Hindi nila kahit na kumuha pa sila ng mga international na taga halukay dito, halukayin nila itong buong bundok na ito at halukayin nila hanggang doon sa ibaba ng bundok na ito. Yan yun. Imaginin mo, saan kayo nakakita ng ilalim ng bundok mayroong resort si Birana. Ganun lang yon. May sariling kuryente, lahat dito mayroong lahat na. Wala na kayong kukundin dito, wala nang hahanapin ba nandito lahat. Di kalkalan nila rito itong buong bundok. Sige daw. Yun po ang sana ay pumayag sila. At under negotiation po ito ngayon na sabi ko, pwede ko sila itago, pero magbabayad sila sa akin ng 100 million at ipamumod-mod ko rin sa inyong mga subscriber ko. Iyan ang pakatandaan niyo. Wala pong sasayad ni sentabo sa palad ko. Una, kung inyo pong nasusubaybayan yung sinasabi ko sa inyo, hindi na po ako pwedeng humawak ng pira. Allergy po ako sa pira. Allergy po ako. So kaya kung may manalo man dito sa aking pinapahulaan na ito, hindi po ako ang magbibigay sa inyo ng pira. Ipapadala po sa inyo o tatawagan kayo ng sekretary ko, hindi ako ang hahawak ng pera para ibigay sa inyo. Sekretary ko po. I-deliver sa inyo or bahala kayo mag-usap ng sekretary ko. Allergy po ako sa pera. So, sana nagkaintindihan tayo. Anyway. At ito po, wala pong vlogger na mayroong ganitong gamit. Ito po, nakikita niyo ito? Ito to. Microphone po yan. Microphone yan ha. Yan, ito microphone po yan. Ito to. Yan. Ito mismo. Ang tanong po dito, hulaan niyo po kung magkano yan. Dahil ang premium po nito 200,000. Nagkakaintindihan po tayo. Wala pa po kayong makita na gumamit ito ng mga vlogger dyan, yung mismong mga kanya, mismong mga reporter ng Channel 7, makikita nyo yung mga mikrofone nila, may kudrado na mayroon pang bulaw, yung nilalagay nila dyan na balabalahibo. Ito po, wala, plain ito. At dito nyo po makikita na lahat ng mga gamit ko, makikita niyo rito na talagang hindi ako gumagamit ng mga pipitsugin kumbaga. At lahat po yan, kung bibili man po ako ng ganitong gamit, pinagpapaalam ko po yan sa ating Panginoon dahil nahiya po ako. Nagastos lang ng gastos, nahiya po ako. So, pinapayagan naman po ako bumili ng ganito kasi alam na siguro na talagang gamit na magtatagal. Ay medyo may lang to, medyo may kamahalan lang talaga. Kaya sabi ko nga sa inyo na ultimong yung mga reporter ng mga mainstream media na mga dambuhalang mainstream media, hindi po nila kayang gumamit nitong ganitong klaseng mikropono. Yan po ang masabi ko sa inyo. So yan po. Kung mahulaan nyo po ito, may nag-aantay pong 200,000 prize sa inyo. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At doon naman po sa mga hindi ko pa subscriber, para gumanda at gumawa po kayo, kung kayo man ay may nagtataglay ng mukhang bayawak, mukhang kuhol, mukhang toko, subscribe po kayo dito sa Birana Live Studio TV. Sisiguraduhin ko sa inyo, gaganda kayo, susurtihin pa kayo. Maraming salamat po.